sa ngayon ay ganoon sa kahirapan ng buhay sa mga pagkain. Lalo na pagdating sa mga pag-aaral, wala pang nakapagtapos ng pag-aaral ng mga katutubo. Yun ang isang problema namin talaga. Walang nagtitiyag ang mga nag-aaral, nag-aasawa kaagad, kaya doon kami nahihirapan. Sa katunayan, kumbaga sila nga yung isa sa mga pinakamahirap na sektor ng ating lipunan. At pangunahin sa kanilang mga problema ay yung problema sa kabuhayan. Dahil kumbaga ay ito ay basic naman sa lahat na talagang kahirapan yung yung talagang pangunahing problema, no? Yung mga basic services ng ating gobyerno na kinakailangan matanggap nila, no? Edukasyon, kalusugan, yung seguridad sa lupa, no? Kaya bagamat ito ay na-address na rin namin. So siguro yung tatlong pangunahing area, no? Kabuhayan, edukasyon at kalusugan. Ang influensya ay iba nga ang kultura, yan ang pinakapangunahin, iba ang kultura. At halos pagdating sa labas ay pira talaga ang kailangan. Samantalang kung dito kami sa bundok ay hindi na kailangan ng pira, basta may pagkain ay ayos na. Yun ang mga kalinisan din ng katawan siguro. Dahil meron kami sariling relihiyon, relihiyon na rin ng na yung pong pinapractice sa Kapatagan. Ito kasi mga kapatid nating Taabuwid, matagal na rin sa kanila ang ang relihiyon, At tingin ko isa yun sa malaking naka-impluwensya sa kanila na naapektuhan yung kanilang paniniwala, pangkultura, lalo na pagdating sa aspeto ng paniniwala sa Panginoon. Sila ay Christian na ngayon, dati ay iba yung kanilang paniniwala. So I think yun yung unang-unang bagay na nawala, at ito ay nararamdaman namin noong pinoproseso namin yung kanilang pagtititulo para sa kanilang ninuno, para ibigay yung seguridad ng pag-aari nila sa lupa, yung seguridad o yung katayawan nila sa lupa. Sapagkat isa sa mga hinihingi namin dito ay yung mga patunay, bilang suporta sa pag-angkin sa lupain ni Nono. At isa nga ay yung pagtukoy ng mga sagradong lugar nila, yung pagbibigay nila ng mga pagpapatunay, sa kanilang pag-angkin sa lupain ni Nono. Medyo hindi na nila binabalikan yung pang-spiritual na paniniwala nila, sapagkat yun nga, naapektuhan sila ng paniniwala nila sa relihiyon. Siguro isa yun sa pinaka malaking pagbabago na naka-impluwensya sa kanilang buhay. Namiminti na nila yung kanilang lingwahe. Unlike sa sa ibang lugar na medyo naapektuhan na yung kanilang pagsasalita kahit sa mga bata. Meron akong ilang lugar dito sa atin na talagang ultimo yung salitaan nila ay nakakalimutan na ang salita na, kahit lalong-lalo ng mga kabataan ay yung mayor na salita na nating taga-ibaba. So sila, tingin ko yun yung isa sa talagang namin tinanila yung paggamit ng kanilang mga salita sa kanilang hanay, sa pamilya, at doon sa pamayanan. Sa wika, sa
mga paghahanap buhay. Sa wika talaga, dahil ang 7 tribo sa buong Mindoro, ay meron kaming 7 tribo. Sa wika talaga pinagmamalaki namin. Ang aming wika ay dapat hindi mawala. Yung pong maliliit na bata dito, nakakapag-aral pa rin po ba sila nung wika ninyo? Oo, yung wika pa namin ang talagang alam pa nila. Yung wika namin. Yung wika niyo po. So, pag nandito po kayo, yung wika niyo talagang ginagamit niyo. wika Pag namin. sa Kapatagan na lang po. Pag sa kapatagan na kung sino ang kausap namin, sa kanila namin. Tingin ko yung kanilang mga practices pa rin sa agrikultura ay namiminti na pa rin nila yon, yung pangangalaga sa sa kalikasan, no? Ang ating mga katutubo kasi may angking talino, no, para sa pamamahala ng ating kalikasan. Tingin ko yun yung isa sa mga napanatili nila ng mga kultura. Isa na rin palagay ko ang makakatulong sa amin. Yung ang inasabi kong matutunan namin ang mga pamaraan ng Patagan, yun na rin siguro mga pamaraan talaga kung paano kami makikisalamuha talaga ng higit pa sa mga Patagan. Dahil sa programa ng gobyerno na ilalagay daw ng paaralan sa bawat liblib na lugar, yun talaga malaking tulong para sa amin. Itong mga kalsada, mga pantawid, yan, naabot na rin sa amin. Yung mga ganyan. Marami. Dati-dati kasi talagang konti lang din yung nag-aaral sa kanila. Siguro nung maitayo namin kasi yung eskwelahan, mga 1991, nung maitayo yung eskwelahan dyan. So ngayon, kumpletong-kumpleto na. Marami na ang high school sa kanila. At tingin ko ito nga yung isa sa mga naging daan ng kanilang pag-unlad, ng kanilang pagbubukas ng kanilang ng kaisipan para sa ating kumbaga hindi na alam mo kung talaga ikaw ay nakakapag-aral, na iba yung yung pananaw. So I think yan yung isa sa sa naging susi ng kaunlaran. Maraming nga na po nag-aaral. Ang problema talaga yung pag-aasawa. Yung pag-asawa po At baka problema na rin yung suporta. Problema ng mga estudyante, hindi daw makapagsuporta ang mga magulang. Kaya mag-aasawa na lang. Dahil, alam mo, isa sa mga na-accomplish natin dito sa Sapa, pwede kong sabihin na talagang ako rin yung naging instrumento kung paano yung ating tanggapan, ang ating naging instrumento para malagyan ng eskwelahan yung kanilang lugar. At dahil sa edukasyon, kumbaga naiba rin yung pagtingin nila sa buhay, kahit na tingin natin may gusto rin nilang umunlad, kumbaga. Yun ay katanungan pa rin sa amin kung talagang unlad, pero malaki pa rin naming pag-asa na talagang unlad pa rin kami. At yung edukasyon ang isa sa mga naging matibay na instrumento kung paano sila nagkaroon ng mga pagbabago, yung kalinisan sa kanilang katawan, So isa rin yan sa naging dala. Pangalawa, tingin ko yung pakikisalamuha din nila sa tao, dahil nga natutunan marami na rin sila na ugnayan sa atin. Nadala natin sila sa mga training.
lalo-lalo na yung mga leader. So nagbigay daan din ito para maging bukas sila sa sa pakikisalamuha sa labas, nakikipag-ugnayan para dalhin yung kanilang mga nais na bigyang katugunan ng iba-ibang sangay ng pamahalaan, maging ng mga pribadong organisasyon. So tingin ko yun yung mga malaking bagay na nagpabago sa kanilang buhay. Lalo pa ngayon, tinataguyod namin yung representasyon ng mga katutubo sa mga lokal na sanggunian. Ang totoo niyan, merong magiging membro sa kanila ng sangguniang bayan, at tingin ko ito pa yung mas magdadala sila ng ibig sabihin, mas bibigyan sila ng higit sigurong atensyon sa pamamagitan ng kanilang katutubong kinatawan. Pangalawa, tingin ko mas mauunawaan din nila ang sistema ng gobyerno. Kaya marami na rin ang naging pagbabago sa kanila. Alam mo, sila ay sila ang isa sa, I think, maganda nilang kultura ay yung pagkakaisa. Talagang sila ay nagkakaisa. Bago sila nagdidesisyon, talagang pinag-uusapan nila. Nag-uusap talaga sila kung paano tatanggap ng proyekto, kung paano pinagpapasyahan yung mga proyektong pumapasok sa kanila o hinihingi man. So sila ay buo at talagang matibay na nagkakaisa. Pinagkakaisahan talaga nila o pinagtutulungan, nandoon yung pagtutulong-tulong nila para na tingin ko ay yun yung isa sa matibay nilang naging sandigan. Kahit na saang larangan, kahit pa sa politika, sila talaga ay nagkakaisa.